Hello mga kaibigan, nagbabalik ako ngayon dahil wala pang trabaho. Ito, maglalaban muna ako. Meron ng konting mga pinagpalitan ng damit, puro pawis lang naman, hindi naman siya masyadong madumi. Kwento ko nga lang pala ang buhay ng first time ng mag-OFW. Ito, marami kang matututunan sa pag abroad mo, lalong lalo na itong paglalaban na dati kong hindi ginagawa noon. Tinutulungan ko lang yung asawa ko, pero ngayon ito, ako na ngayon yung naglalaba. Hindi ko siya iniipon kasi mahirap, masakit sa balakang, lalo na pa yung medyo malaki na yung ating tiyan. Hirap yumuko, kaya yun, meron akong upuan dyan. Marami kang matututunan mga kaibigan, mga karils, pag first time mong mag-OFW. Marunong ka niyang maglaba, matutunan mo yan, matututunan mo rin magluto, matututunan mo rin labanan ang yung stress. Kumbaga itong natin, pag namimiss mo yung pamilya mo, ganon. Mahirap. Kahit ako minsan umiiyak rin ako minsan dito sa loob ng aking sasakyan. Minsan di nakakakain. Ang hirap pag first time mo talaga. Kaya yung mga nagbabalak mag abroad dyan, kailangan subukan mo muna yung kaya mong labanan ng iyong isip. Mas maganda, try mo muna yung lumayo ka muna, punta ka muna sa Manila, yung hindi ka umuwi ng mga ilang taon. Subukan mo muna yung ganun, kaysa mag abroad ka agad ng hindi mo kayang tiisin ang iyong pamilya. Mahirap, maraming nababalo dahil sa ganyan. Marami na akong nakita, marami na akong nakilalang ganyan, hindi nakakakain, bigla na lang umiiyak, wala namang ginagawa. Kaya ginagawa ko ganyan na lang, kahit konti pa lang yung laban, yung dumi ng aking ang pinagpalitan ba, ayan, nilalabang ko para mawala sa isip pagka stress. Tapos pagka madalas mong tinatawagan, ayun, mas lalo mo rin silang namimiss. Kailangan libang-libang mo lang yung sarili, lalo na pag may okasyon, birthday, mga ganyan ba. Share ko lang sa inyo mga kaibigan, kasi maraming nagbabalak talagang mag-abroad, maraming gusto mag-abroad pero hindi nila nakakayanan. Ako, bago pa lang ako, pero totoo na namimiss ko sila. Pero kailangan talaga natin, lalong lalo na pagka tambay ka sa Pilipinas tapos walang trabaho. Kailangan mo talagang mag-ipon ka ng pera para pag nakaipon ka na, kahit huwag ka nang bumalik kung sakali. Kasi mahirap talaga, lalo na pagka iniwan mo meron kang baby, o kaya yung iniwan mo marunong magsalita, mga 2-3 taon. Napakahirap iwanan yan talaga, mapapaiyak ka na lang. Siyempre ibig kasi nila, papa uwi ka na, papa miss na kita, papa I love you. Yun, number one, nakakaiyak talaga mga yan kaibigan. Hindi ko talaga kayang anuhin yan, yung kumbaga baliwalain yung ganong salita ng mga bata, lalo na pag bago pa lang silang matutong magsalita. Ang hirap mga kaibigan. Kaya minsan kung pwede talaga, tiisin natin, 2 taon tiisin natin.
Kayang-kaya natin yan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Mag-pray lang tayo kay God. Siyempre, ang hirap talaga pag ganyan ang sitwasyon. Isipin na lang natin. At ang masama pa dyan, yung minsan, umuwi ka ng hindi mo natapos ang iyong kontrata, wala kang pera. Napakahirap, hindi mawala-wala sa ating kababayan yung pagsasabihan ka, si ganito, papunta-punta ng ibang bansa, hindi naman pala kaya. Alam mo yung mga tipong ganun. Tapos sakali matapos mo yung kontrata mo, si ganito, di man lang sila nagbigay ng pasalubong, kahit ganito lang sana, kahit sabon. Yung bagang tipong ganun, hindi mo naman nilalahat, pero kailangan matuto rin sila. Kasi sa hirap ng pinagdadaanan natin dito, ay nako, hirap na hirap ako. Kahit ako, mababaliw rin ako sa kakaisip. Kaya mga guys, payo ko sa inyo, kung gusto nyo talagang pumunta dito, pag-isipan nyo mabuti. Hindi yung basta-basta na lang na apply ka. Kasi si ganito, laki ng sahod. Gusto ko rin pumunta dyan para makapag-ipon rin ako. Marami rin akong pera pag uwi. Oo, marami ang pera dito, pero isipin mo, iiwan mo yung pamilya mo dun, tapos aalis ka. Ang alam ko pare, pag excited yung pumunta ng ibang bansa, oo, nakapunta ka na, bigla yung papasok sa isip mo, bigla yung ma-stress ka, hinahanap mo yung pamilya mo. Kasi siyempre, di ka sanay na wala sila, di ka sanay na mapalayo sila sa'yo, di ka sanay na wala kang kausap, ikaw lang mag-isa. Ang hirap ng ganun pare. Kaya dapat bago ka magplano, isipin mo munang mabuti, pag-aralan mo mabuti. Ang hirap pare, ang hirap. Lalo na kung ikaw lang mag-isa, ay nako, mababaliw ka talaga. Kumbaga kakanta ka na lang ng mga walang sa tono, kakanta ka ng mga walang lyrics, iba-ibang lyrics, mga ganun. Ang hirap. Nababaliw na rin ako kapag minsan kinakausap ko rin ang aking sarili. Pero hanggat andyan nakasubaybay ako, kaya marunong kang magdasal ka lang. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang hirap pare. Si Lord lang ang talagang kakapitan natin pag nandito tayo sa ibang bansa. Wala tayong ibang pagkukuhanan ng lakas ng loob kundi si Lord. Si Lord lang talaga mga kaibigan. Ang hirap talaga mga kaibigan pagka hindi mo makayang labanan ang iyong isip. Dasal lang ang ating number 1 na paglaban pagka namimiss natin ang ating mga pamilya. Pag namimiss mo, wag mo muna tawagan, libang mo muna sarili mo, saka mo na lang tawagan pagka yung miss mo sa kanila mabawas-bawasan. Kasi ang hirap pag namimiss mo sila, tatawagan mo, sabay kayong iiyak niyan, iiyak sila, iiyak din ikaw, tapos sasabihin uwi ka na lang. Hindi maganda yun, hindi maganda yun sa pamilya. Gaya nung nangyari sa akin, pinapauwi ako ng asawa ko, ilang buwan pa lang ako dito, hindi ko sinunod. Kasi talagang gusto ko na mag-ipon kami. Pinangaralan ko lang siya, sinabihan ko lang siya na tiis-tiis lang, kayang-kaya natin to, huwag kang mag-alala. Ganun lang ako lagi, pray ka lang sa akin para araw-araw gagabayan tayo ni Lord, gagabayan ako ni Lord kahit malayo ko sa inyo. Siya nang bahala sa akin dito. Magdasal lang, sabi ko sa asawa ko. Pero minsan wala rin, talagang gusto niya na umuwi na talaga ako. Hanggang sa ayun, andito na ako, mag-iilang buwan na ako, mag 8 months na ako. Ayun, natuto na rin ako. Parang yung laging pagkaka-miss ko sa pamilya ko, unti-unti na rin ano yan. Siyempre pag naalala ang pamilya mo,
Isipin mo na lang, parang umalis ka lang ng ibang barangay, ganun. Tawagan mo lang sila. Saglit lang yung pagkikipag-usap mo, huwag yung matagal kasi talagang mapupunta yung usapan nyo sa pagkakami sa isa't isa. Ayun lang, pangapayo ko sa inyo mga kaibigan, sa mga first timer, pag-isipan nyo mabuti, lalong lalo na sa mga may mga bagong anak, mga batang anak, mga baby, mga ganon, yung mga marunong bagong magsalita pa lang, naku, napakahirap iwanan ng ganyan. Kaya payo ko sa inyo mga kaibigan, mag-isipan nyo mabuti. Kasi ako, hindi ako excited nung pumunta ako, ang asawa kong excited, kaya ayun, siya tuloy yung napapamiss sa akin. Pero ganun na nga, kahit ako miss ko na rin sila, pero okay lang yan, laban lang mga kaibigan. Isipin na lang natin mga kaibigan, pumunta tayo dito para mag-ipon, hindi para magwaldas. Kaya minsan yung mga luho, iwas-iwasan muna natin para ba makapag-ipon tayo. Ako nga minsan 8 months na ako dito, nabili pa lang ako 2 brief pa lang, 1 short. Yung ipon wala pa. Pero siyempre ganyan talaga, mga utang muna inuuna natin. Yun ang mga payo ko lang sa inyo mga kaibigan. Hanggang dito na lang muna ako mga kaibigan. Ingat na lang, salamat sa panonood. I love you all. I love you. Bye.